Pinadala kami dito ni Boss Anton. Pinasisingil na niya yung 25 million na utang mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko pa siya mapapayaran. 3 araw. Welcome home, Perlita. You're still the most beautiful and kindest person in the world. That's why I felt sorry sa ginawa ko sa'yo dati. But I hope it's not yet too late for me to correct my mistakes and to make it up for you and to our daughter. Saan ka nagpunta? Umalis ka sa inyo? Nakatira po kay Allison. Pero nag-away kami kaya umalis na lang ako eh. Alam mo bang alalang-alala si Perlita sa'yo, ha? Tawag na tawag sa'yo, ayaw mo sagutin yung telepono mo. Eh, importante yung sasabihin. Excuse me po, Sir George, may naghahanap po sa'yo sa baba. Anak, may gusto kong ipakilala sa'yo. George, siyang anak natin, si Darlene. Darlene siyang tatay mo. At ngayon, nandito na ako sa bahay ko. I think I'm gonna do some redecorating. Aalisin ko lahat ng mga basura at hindi ka nais-nais sa mukha. And I know exactly where I'm going to start. How dare you have my daughter in my own house? There is only one way to ensure that this will not happen again. And that's for you to leave, honey. You're not welcome here anymore. Giselle, wala si Janet. Nawawala. Siguro nagtago nung nalaman niyang sisingilin ko siya. Ewan ko saan lupalop napunta yun. Okay, andito na ako. Bye. Charito, is that you? I'm so glad to see you. Elaine! It's been a while since you've been to church. You know me naman. Hands-on ako sa aking business, sa aking empire. Kaya madalang na akong nakaka-attend ng mga ganito. Kaya pala ibang aura mo ngayon. Forgive me for saying this, but you look tired and exhausted. Me? Tired? Exhausted? Of course not. No. Kung tired ka, di wala nang beautiful sa mundo. Well, that's comforting to know. Kasi akala ko, problemado ka ngayon. May mga naririnig kasi ako na nalugi na daw ang barong business ninyo at magsasara na ang Carbonel Resort. Pinagtatawanan ko na lang ang ganyang mga chismis. Kasi maraming naiinggit sa akin. I am beautiful and successful. Hindi katulad ng ibang pamilya dyan. Within the family, nagkakagulo-gulo. Bakit parang natahimik ka? Are you alright? Of course I'm all right. Why wouldn't I be? That's good. George, huwag mo naman ipagtabuyan si Marilyn. Perlita, stop defending her. If she continues in this house, she will continue harming our daughter. And I won't allow that to happen. Not here, not in my house. Ayoko rin naman na nagkakasakitan sila, pero sa tingin ko kasi hindi ito ang solusyon. Would you rather make Darlene leave our house? Like she did before? Is that what you want? Tignan mo nga naman, Marilyn, nang dahil sa ginawa mo, nag-aaway si nanay at saka si daddy. Kaya alis na lang po ako. Babalik na lang po ako sa pamilya ko. Anak. Nay, sorry po. Excuse me. Are you okay? Did she hurt you? No? Yeah? Thanks, Daddy. Mariano, how soon can you scout for a prospective buyer ng resort? Give me a couple of days, Ma'am Charito. May nakausap na po ako ng mga tao na interesado. I will give you a report on Friday. Thank you. Thank you for your time. Mauna na po ako. Salamat. Ma'am, sorry kung humantong pa tayo sa ganito. Please forgive me kung hindi ko nagawa ng paraan para isalba ang resort. Eye drops. Nabuwing ako. Mama, huwag naman po kayong umiyak. Papangit ho kayo niyan. Hindi naman ako umiiyak. Actually, nalulungkot lang ako sa mga nangyayari sa akin.
At yung sanang makapagpapagaan ng kalooban ko sa mga pagkakataong ito. Wala ang apo ko, si Marilyn. Anak, hindi mo naman kailangan gawin to. Pag malamig na ang ulo ni Tito George, makakausapin ko siya. Nay, hayaan niyo na lang po ako umalis. Para naman po, hindi na kayo mag-away ni Tito George. Tsaka para hindi na rin po kami mag-away ni Darlene. Anak, maaati mo bang bumalik sa mga Carbonell pagkatapos ng ginawa nila sa'yo? Nay, kahit naman pagbalik na rin natin ang mundo, sila pa rin po yung pamilya ko eh. Papatawanin ko pa rin naman po sila, siguro hindi muna sa ngayon. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Jerome, meron ba akong nakalimutang okasyon at naghahanda ka ng ganyang karaming pagkain? Ay, Nay, nag-ano kasi ako eh. Nag-invite po ako ng kaibigan para maki-dinner sa atin. Si Ria po. Gusto ko sana makilala niyo siya. Ria. Teka, parang ngayon ko lang yata narinig yung pangalan na yun ha. Ano to, kaibigan mo ba to? Bagong kaibigan? Opo, pero hindi pa kami masyadong close, Nay. Kaya lang nakapagtataka kasi iblis kami magkasundong dalawa. Tapos ang dami naming common interests. Tapos, wala, gusto ko lang makilala niyo siya. Sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Anak, matanong nga kita, ito bang Ria na to, kaibigan lang talaga? O may something na dyan sa inyong dalawa para imbitahan mo siya dito at ipakilala mo sa akin? Hindi naman. Masama na bang mag-imbita ng kaibigan ngayon sa bahay? Kung si Nonoy pa yan or si Chef Andy, okay lang, maintindihan ko. Hindi ako magtatanong. Kasi lalaki yun eh. Anak, ito pinag-uusapan natin, babae. Iba ito. Ang huli kong natatandaan na pinagluto mo nung nagbinata ka, si Marilyn. So para gawin mo to sa isang babae, may something yan. Lola? Masayang-masaya ako na bumalik ka dito sa amin. Pero
Napaisip kasi ako kung bakit. Kasi nung sinundo ka namin, talagang ayaw mong sumama. May nangyari ba? May gulo ba? Wala naman po, pero bumalik na po kasi yung daddy ni Darlene. Kaya ayoko na rin naman pong makigulo pa sa kanila. Kaya nagdesisyon po ako na bumalik na lang sa tunay kong pamilya. Binalikan? Yung nakaanak kay Perlita? Kala niya siguro may pera si Perlita. Baka gustong perahan. Bakit naman biglang napasok sa usapan si Perlita? Let's just be glad na nakabalik na si Marilyn. Anak, ang ibig sabihin ba nito, napatawad mo na kami? Kasi gusto ko na malaman mo na talagang sorry kami sa nagawa namin sa'yo eh. Mami, napatawad ko na naman po kayo eh. Pero aaminin ko po na hindi po magiging madali para sa akin na ibalik yung pagtitiwala sa inyo. Kasi masyado pong masakit yung nangyari sa akin. Mahirap pong kalimutan. Kaya naman namin maghintay, anak. We understand you. Pero siguro, itigil na natin yung drama. Mag-celebrate na lang tayo instead. Kasi may breaker, oh. Yung sunod-sunod nating kamalasan. Ano pong kamalasan? Marilyn. Our family is facing a financial crisis. It means we might sell the resort. O, paano? Mauna na ako sa inyo. Akit na ako, ha? Medyo gusto ko na magpahinga, eh. May iwan ko na kayo dito, ha? Sige po na. Nice meeting you po, tita. Ikaw din. Sige. Okay naman pala yung mami mo, no? Maria, sa totoo lang, ngayon ko lang ulit nakita si nanay na nag-enjoy sa dinner. Kasi ang madalas niya nakakausap pag sa mga ganitong klaseng okasyon, si Marilyn. Minsan pa nga inaabot sila ng hating gabi kapag nagtitext tsaka kakachat. Tapos minsan, meron pang isang instance na... I'm sorry. Alam? Gusto ko lang namang sabihin sa'yo na masaya ako at magkasundo kayo ng nanay ko. Ako din, masaya, Jerome. And I hope that this is not the last time that you'll invite me over. Oo naman. There's always next time. Nung umalis ba ako, Nay, na-miss niyo rin ba ako gaya ng pagka-miss niyo kay Marilyn? Siyempre, anak. Mahal kita. Pareho ko kayong mahal ni Marilyn. Kaya nasasaktan ako pag nagkakabanggaan kayo. Kaya nga, Nay, mas okay na wala siya dito, diba? Para hindi na kami mag-away. Kasi nalulungkot lang naman kayo, eh. Tsaka dapat lang naman nandun siya sa pamilya niya. Doon siya nababagay, Nay. Alam mo kung anong ugali ng mga Carbonell, Darlene. Hindi na natin problema yan. I wish I was there nung nakikout si Marilyn sa mansion ng dad mo. I bet it was like one of the soap operas that my maids are watching. Exactly. Pero cliffhanger pa lang yun dahil marami pang mangyayari sa mga susunod na araw. What? Hindi pa ba yun yung gusto mong happy ending? Nope, dahil hindi pa ako kontento. Gusto ko yung bagsak na bagsak talaga si Marilyn eh. Pero hindi pa mangyayari yun dahil isa pa rin siyang Carbonell. But not for long. Ano yung sabihin? My dad told me na nakatanggap siya ng offer from the Carbonells. Binibenta na lang yung resort dahil lupog na daw sila sa utang. Marilyn? Gusto mo ba kausapin ko si Jerome? Baka sakaling magkaayos kayo kapag naliwanagan siya. Huwag na po, Mami. Isa pa,
Nakahanap na rin naman po siya ng ipapalit sa akin. Huwag na po. Marilyn, malay mo naman, ikaw pa rin ang piliin niya. Mami, pasensya na po, pero pwede po bang huwag muna natin siya pag-usapan ngayon? Huwag na natin siyang guluhin pa. Isa pa, ang laki-laki pa ng problema ng pamilya natin. Mas gusto ko po yun muna ang isipin ko. Marilyn, huwag mong isipin yun. Hindi mo yun problema. Problema namin yun. Pero hindi naman po pwedeng isa walang bahala ko lang po yung problema natin. Gusto ko rin naman po makatulong. Dapat nga po, iniisip natin ngayon, ano pong gagawin natin pagkatapos natin ibenta tong resort? Saan po tayo titira? Ano pong gagawin natin pang kabuhayan? Bahala na. Alam mo, sa totoo lang, kahit mawala tong resort, mga negosyo natin, lahat ng pera natin, importante, para sa akin yung buo tayo. Buo yung pamilya natin kasi kapag ganun, kahit anong pagsubok, kaya natin lagpasan. Are you still mad at me? I'm sorry about the argument we had over Marilyn. What can I do to make it up to you? Naiintindihan kita, George. Hindi naman ako galit. Alam kong pinoprotektahan mo lang ang anak natin. Kaya nga hindi ko na rin pinigilan si Marilyn. I understand, Perlita, but I think she'll be better off with her own family. Hindi mo sila kilala, George. Hindi mabuti ang ugali ng lola at mga magulang ni Marilyn. But what did that family ever do to you? Why do you hate them that much? Sila yung dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Nay Perlita noon. Wala silang ibang ginawa kundi saktan kami at pahirapan kami. Dahil masasama silang tao. What do you want me to do, Perlita? Nakakalma na sila, Nay. Dahil walang gustong bumili ng resort nila ngayon. Tignan mo nga naman. Bilog talaga ang mundo. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang amo. Alila ka lang. Ano pang tinatayo-tayo mo? Layas! Inutusan niya nga ako pagpalitin ang anak ninyo. Pinakuha niya ang anak mo. Anak mo si Darlene at ipinapalit niya ang anak niya na si Marilyn. Yun ang totoo, Perlita. Diyos ko! Marilyn! Marilyn! Hindi ka na pwedeng makipag-usap o sumilip man lang kay Marilyn. Sa mga mata mo, patay na si Marilyn Mendoza. Siguro naman kahit mahirap ka, marunong kang tumupad sa usapan. O ano, madam? Nagulat ka ba? Oo, ako to, si Perlita. At ako ang bibili ng resort nyo. Anak,
Parang hindi ko naman kayang sabihin yun mamaya. Nay, kailangan ganun ko magsalita sa kanila. At kapag naging masungit sila sa'yo, kapag tinarayan ka nila, dapat mas masungit ka at mas mataray ka. Ganun lang yun. Alam mo, anak, aaminin ko, meron akong kakaibang nararamdaman pag naiisip ko na magagantihan ko sila. Pero, hindi ba ibig sabihin nun, masama na rin ako? Katulad nila. Walang mali sa ginagawa ninyo. It's about time that someone took a stand at humarap dyan sa mga karbonal na yan. Kasi hanggat wala pang nagvo-voice out sa kanila, patuloy lang silang aapak ng mga tao at magiging masama lang. Can't you think of anyone na pwedeng gumawa nito sa'yo? O baka naman may atraso ka? Baka naman kalaban natin sa negosyo. Hindi naisipin yan. Problemahin na lang natin kung paano ibibenta itong resort. Madam, nandito na po si Mr. Mariano. I can't wait to hear the good news. Meron ba? Tama po ang hula ninyo, Madam Charito. May good news na nga po ako. Nakahanap na po ako ng prospective buyer nitong resort ninyo. Is it someone we know? Hindi, Mr. Carbonell. Ang taong gustong bumili ng property ninyo ay isang nagngangalang Miguel Arcangel. Oh! Miguel? Miguel Arcangel? Bakit hindi pamilyar sa akin yung pangalan na yun? Ano ang business niya? Sa akin, pamilyar na pamilyar. Archangel from heaven. Hulog ng langit ito. I am sure mabuting tao itong gustong bumili ng resort natin. Why would he named after Michael Archangel? From what I gathered, isang balikbayan tong si Mr. Arcangel. Isa siyang art collector na may connection sa Europe at States. Bagay na bagay sa kanya mapunta ang resort na ito. Mama, andito na sila. Madam, Mr. and Mrs. Carbonell, I would like to introduce you to Mr. Miguel Arcangel. It is not only the name that is heavenly. It is you. We come in peace. I am Doña Charito Viuda de Carbonell, and this is my son Zig and the wife Giselle. Can we go on to our transaction? I'm pleased to meet our view, but please do call me George. Sundunin lang ang Miguel Arcangel na ginagamit ko sa mga paintings of sculptures na gawa ko. Interesting line of work you have. I'm just curious. Paano mo nalaman ng resort namin at why are you so interested in buying it? Well, I heard a lot about the resort from the mother of my daughter. In fact, siya talagang may gusto ng bilhin ang property nyo. Dude, siguro kliyente namin itong wife mo at nagustuhan niya ang design ng aking resort kaya gusto niyang bilhin. Hindi ba? I don't think she's just a guest. Kilalang kilala niyo siya. I think it would be best kung tawagin ko siya so you guys can finally meet her. Okay. Excuse me. Perfect! Jackpot! My resort is in good hand. I can feel. Ng pag-asa sana'y makamtan. Mahaba man ang pagdurusahang kalalagyan. I don't believe it na walang ibang gustong bumili ng resort ko. I am sure marami dyan na mayaman na, maganda pa. Yun ang hanapin mo. Ang sa akin lang naman po ay unsolicited advice. Ibenta nyo na po ang resort kay Mr. Arcangel para masettle nyo na ang loan sa bangko. Nang sa gayon you can get through your family's financial crisis. 10 milyon? Nagbanta siya sa akin na kapag nagsumbong ako o hindi ako makabayad kaagad. Pinadamay na kayo. Sasaktan niya yung pamilya ko. Nandito kami because I finally decided bebenta na namin sa'yo ang resort. Meron kang pwedeng gawin para pag-isipan ko ulit kung bibilhin ko nga ang resort ninyo. Halikan mo ang mga paa ko. Biging kinabukasan